sa injector seal, yung sa nozzle, papalitan natin yan. Nang sa ganon, makita nyo na rin kung paano palitan. Pasensyaan nyo na medyo maingay yung sa motor. Nag-accelerator kasi siya. Then, kasi papalitan natin ng gasket dahil nga meron siyang leak dito. Okay? And may taga siya sa ilalim. Pero inisip ko kasi baka naman pumatak lang o dumaloy lang sa ilalim. Kaya, ang unahin natin, valve cover muna. Okay? So, ang gagamitin natin mga tools dito yung basic lamang. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Yung mga combination wrench for injectors, tube, ayan, sa mga nozzles, sockets, tatanggalin natin, straight drive, flat screw, ayan, yung mga gagamitin natin dyan, long nose. Mga basic tools lang. Okay? So, wag na natin patagalin. Simulan na rin natin. Tanggalin muna natin yung terminal ng battery. Tanggalin yung socket ng map sensor. Hose ng gas filter. Ito sa ilalim. Clamp. Yan, tatanggalin natin. Dito natin tanggalin sa dulo. Tanggalin natin tong bracket 12 isang buo. Yan ang harang. Tulungan mo ako, tay. Tapos ito mga socket, injector socket 10mm. O sa gabal eh. Pati yun. At ito, tanggalin natin tong sensor sa ilalim. I think ECT sensor to. Ayan, tapos dito. Ayan. Siguro hindi nasasagabal yan pag inawi natin. Tinatanggal niya yung mga tornilyo paikot sa valve cover. 10mm naman dito. Ayan. Tabling gaputin lang yun. Ayan, hinawi na natin yung mga wire. Ayan, dito yung mga fitting. Yung dugtungan 17mm. Ibalin natin ito. Bali ang kakalasin ito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tapos natanggal na rin yung mga paikot na 10mm na bolt and nut. Ano? 258? Oo. Sige, talito mo pala yung bolt. Ay, ano mo? Yeah. Yun, no? Nabinig yata eh. Hindi, umikot. O, ito. Tulak. Mali yung pagkakasabi. Tulak. Wanit ah. Ano siya na, Joe? Magbinta? Tanggalin din. Ito. Para umatras. Okay rin. Hindi ko na tinanggal yan. Para na. Atras. Yan. Natras ko na lang yan. Sungkitin mo muna to. Flat screw. Flat screw muna yan. Masisira yan pagka pinilit natin. Dito ka magsikwat. Yan sa may ano. Pag ano to, pag ganito. Papalitan ba to? Pag ano. Yan. Dyan may sikwatin. Yan. Palitan yan. Ay, di pala mabunot yan eh. May ano? Sombrero. Excuse. Dito mo tayo. Ayan yung gamit yan. Yung sa may taas. Yung taas yan. Yan ang sinasabi ko. Simple lang oh. Bale
nozzle seal. Bale, ang gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng gasket maker kasi replacement lang to kasi baka naman tumagas, kaya lalagyan ko siya ng gasket maker. Okay? Ayan, bale meron siyang silicone para sigurado lang tayo. Mahirap naman kasi. Press natin to. Diin lang natin ng kamay. Ito naman yung sa valve cover gasket. Nailagay ko na rin. Yan. Yan, at dahil replacement lang yung valve cover gasket natin, nilagyan ko na rin ng silicone sa ilalim para sigurado. Alright, lagay natin. Make sure na meron siyang oil dito. Lagyan natin yan, tapos pandikit para sigurado tayo kasi replacement lang. Dito naman mga idol, kailangan malinis yung surface dito. Yan, pag naglilinis tayo ng valve cover o nagpapalit, lagyan rin natin ng oil ng konti dito sa injector. Okay, lagyan na natin. Tingnan rin natin dito, baka may mga naiipit. Ayan, bali lalagay ko na yung mga bolts dito sa paikot. 10mm bolts and nut. Ayan, dito paikot. And make sure lagyan nyo rin yung mga pagitan ng silicone gasket kasi baka tumugulo rin dyan. Okay, lagay ko lang muna para mabilis. Dyan, so ito yung nasa holder nya. Code original siya. Nilagyan ko na rin ng sealant para sigurado. Sabi ko walang ka-play-play yan. Ano doon yung pinalita, naloko siya. 1,000 pa naman. Mga pinagpalitan lang. Lagyan natin sa ilalim. Huwag mo nang higpitan doon sa itaas. Kasi tayo, isa-isa muna. Baka magbayad na. Baka magbayad. Okay. Ayun mga lodi, bali na ilagay ko na yung mga lines. Yung 6, tama ba? Ayan. Kailangan maigpit yan ang todo kasi naglilik yan. Diyan lumalabas yung fuel natin. Tapos pinalik ko na rin yung mga hose na tinanggal ko. Ayan. Dito. Tapos nagtanggal din ako nito kasi medyo sagabal. Sub ko lang. Ayan. Tapos itong fuel pump assembly o yung primer natin, priming pump, ay nailagay na rin kasi tinanggal ko to kanina. Bombayin ko na kasi nagtanggal tayo ng fuel lines. Bombay natin pero hindi pa to tapos Okay, nailagay ko na rin to. Tapos dito wala pa. Okay, wire naman. Meron pang isa. Kulang-kulang na to Lagyan natin yung socket ng mga injectors. TPS socket. Yan, lalagyan ko ng tornilyo dito, 10mm, tsaka dito. Ayan, bale ilalagay ko na tong tube nya. Yan na, hirap. Ito, lalagay natin dito. Yan, tapos socket. Yan, tapos sigpitan ko na lang to. Yan, lagay ko na lang tong 12. Maigpit yung mga clamps. Yan, 12 dalawa. Kapag ka nag-igpit nga pala kayo ng valve cover, huwag nyo ito todo kasi baka mabiyak yung valve cover. Wala na dito, wala na rin doon sa dulo, wala na rin doon. Ayan, kaya wala na. Ganyan talaga kapag naluluma yung sasakyan, nawawala na yung mga pyesa, yung mga bakal-bakal bracket.
Okay mga lods, bale ayos na to. Tatakpan ko na lang ng cover, then lilinisan ko pa to and ilalagay ko yung mga kulang, and double check ko to kung may mga leaks, may mga singaw sa injectors. Ayan, titingnan ko lahat. Tapos ayan, tingnan mo naka-strap na. Ayan, so bale ganun lang yung magpalit ng valve cover gasket na to, Fortuner to. Okay, yun lang mga lods. Sana ay may natutunan kayo ng konti dito sa topic natin for today. So lilinisan ko pa kasi to, medyo hapon na rin, kailangan magmadali, kaya hanggang dito na lang yung video natin. Sana ay may aral kayo nakuha dito. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, paalam. Kaya no, bale pinaandar ko na siya para makita ko lang kung meron siyang leak sa mga tubo. So far okay naman. Tapos pati dito sa mga injector. Bale kapag ka nagpapaandar kayo mga lodi, medyo matagal, kaya binubomba natin tong primer pump. Okay, yung priming pump natin dyan. Then alamin kung may mga tagas yung langis, tagas ng fuel, kasi nagtanggal tayo dito ng mga fuel lines. So pinaka importante dyan yung fuel rail, kailangan walang tagas. Yan. Pag overtime na ako na lang mag-isa dito. Bale, para lang kinabukasan okay na to. Okay, wala naman siyang check engine, and make sure yung mga vacuum hoses na tinanggal nyo, balik nyo. Katulad dito sa may gas filter, dyan sa map sensor nya. Tsaka kailangan maigpit yung mga clamps, yung mga hoses ng breather hose, balik nyo yan, kailangan nasa tamang ayos. Yung mga fitting or mga socket din ng mga injectors, kailangan di naglulus yan, kailangan tumunog para hindi siya pumalya. Yan, and make sure na walang tatagas dyan. Obserbahan, patakbuhin, i-road test kung walang tatagas na langis. Then lilinisan pa kasi ito yung gilid-gilid niya para maobserbahan is na lalabas o lilitaw. Kasi bago lang tong belt nya, palagay ko pinalitan yung belt, syempre kasama rin dapat yan yung oil seal. Okay, so far okay naman. Ayos yan.